lumalapit ang istorya ng korupsyon sa ating bansa papunta sa pinto ng ating Pangulong Marcos. Itong sinasabi ng Baby M, si Bangag, si Makoy Jr., whatever you name him, it would not matter because ito na naman, nagsalita na naman si Ginoong Saldico at this time, talagang sapul na si Romualdez at saka si Marcos. Detalyado na. Detalyado at kasama na rin yung yung anak ni Marcos na matagal nang sinasabi ni Governor Chavit na nagkalap ng karami-raming project doon sa Ilocos Norte. So we are talking of Congressman ang Marcos. ating Sandro. ang pangalan ay Sandro, pero yung mga ibang mga kababayan natin ay tawag nila Charis Pimpenko. So ngayon, nung una, magpinsan. Ngayon, pati ngayon, mag-ama na. Mag-ama. At saka it runs in the blood. In the family. Couple of years ago, ang sinasabing pinakamagnanakaw ng ating bansa ay si Marcos, Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, lumipat na at tumindi pa daw ang pagnanakaw sa anak. At saka yung apo. Hindi pala kasama rin pala ang apo. Ano na ba ang nangyari sa bansa? Tapos pinsan. Grabe. Oo. Instead of redeeming their name, kabaliktaran ang nangyari. Lalong nababaon at napatunayan lang ng mga ating mga kababayan noong pa na ang pamilya ni Marcos ay talagang in the business of stealing money from the government. Ito, basahin ko lang, kukod ko lang si Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, like grandfather, like father, like son, it is the destiny of a Marcos to steal from the Filipino people. Sabi ni Congressman. Galing sa isang batang-batang congressman. Gen Z. Oo. Ang pinaparinggan niya, yung batang-bata namang magnanakaw na. Di umano dyan sa Kongreso. Ang apo ni diktador, Makoy Jr. At saka Makoy Sr. Ang posisyon niya dyan, Sec Jing, ay hindi basta-basta. He is the majority floor leader. Wala namang kakayahan, wala namang sapat na edukasyon. Bakit ginawang majority? Dahil ang anak ng presidente. Maraming mga qualified na mga congressmen dyan. May stature, may experience, at may kakayahan, mga abogado. Kasi majority floor leader, you're the one presiding over the affairs of the floor of the Congress, the plenary hall. Yung agenda. Agenda. I mean, even in debates, when there are questions of when there are questions raised on the floor, sino magdidebate? Ikaw dapat. Noong panahon namin, sila Eddie Gullias, puro mga abogado yun. Si Gibo Chidoro, abogado yun. Maayos yun noon. Ewan ko, baka nadapuan din ng langaw sa utak Ito si Gibo Anyway, ito po. Panoorin natin. Hindi na natin mapagkasinungalingan itong sinasabi ni Saldico. Ito detalyado na pahayag ni dating Congressman Saldico. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta.
Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo.
Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong idineliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Actually, mga kababayan, on one occasion, nakakausap ko si Ginoong Saldico doon sa lobby ng Shangri-La BGC. This was sometime in early 2024 at parang nabanggit niya na hindi na siya magtatagal as Appropriations Committee kasi nga may mga sinisiraan daw siya sa Malacanang na ano daw, hindi nga daw, mas malaki pa daw ang kinuha niya kaysa dinideliver doon sa Malacanang. And true enough, I think a few months thereafter, he was removed. And no other than the son of McCoy Jr., itong si Charis Pimpenko, look-alike, itong si Sandro Marcos, yun ang nag-move na bakantehin ang posisyon ni Saldi. So may katotohanan yung sinasabi niya. Pero that's neither here nor there because who am I? Kaibigan lang ako ni Saldi at incidental lang yung pagkita namin. Pero ang katotohanan ay itong mga sinasabi niya ngayon, paring Eli, na very detailed. Hindi na ito pwedeng sabihin na gawa-gawa niya because this can be verified from the people na binabanggit niya, di ba, paring Eli? So, masasabi natin na itong si Zaldico ay may personal knowledge Yes. sa lahat ng pangyayari Yes. kung paano kumubra at kumolekta at ibigay sa nagpakolekta. Saka lalo na yung delivery. Delivery. Kasi itong si Jojo Cadiz, in fact, mayroong kumakalat. Siyempre, may mga connect din tayo dyan sa loob ng Malacanang. Saka malapit din sa akin yung mga ibang opisyal dyan na matataas. Na-offer na daw itong posisyon nung naging ombudsman, nung pagiging ombudsman pa lamang itong si Mr. Boying Rimulya, inoffer na daw yung posisyon doon sa Jojo Cadiz. Pero hindi daw tinanggap at sinabi daw na wala siyang kakayahan na mag-take over as DOJ Secretary. Kaya napunta sa isang bata din ni Boying, itong pangalan ay Bida, isa daw ang narinig ko,
mayor daw ng isang bayan sa Cavite. Dating mayor. Dating mayor. Na abogado din naman. So, it's all in the realm of the powers of the Remullaz, no? Imposible itong mga detalye lumabas at meron pa siyang mga papeles na pinapalabas, itong mga dokumento, and the details are really shocking kasi even the small things, no, nakalista tapos may mga pictures. So ordinarily, if you are just inventing a story or an allegation, you cannot present or back it up with facts and evidence. Pero dito kay Saldi, mukhang hindi na itong sinasabi ng Malacanang na invento This is real, no? The real McCoy, so to speak. So, ito ay ebidensya na Hindi lang ito basta-basta aligasyon. So, yung pinaka-mastermind, itong presidente, kasi siya maski ano pang utos, ano pang gagawin, kung hindi niya pipirmahan yung GAA, wala rin yan. So, it must go hand in hand. So, the fact that pinirmahan niya yung GAA, siyang nag-utos na i-insert yung mga 100 billion at saka so many other projects consisting of 200 probably 80 billion, tapos binito niya yung 29 billion, there is still an amount of mga 240, 250 billion. Not to forget the unprogrammed funds. So, klarong-klaro na ang Pangulo mismo, itong si McCoy Jr. na sinabi ni Amy na drug addict, ito siya talaga ang nagmaniobra nito lahat. Kasi kung matino siya at sinasabi niya, mahiya kayo, at ipapakulong niya yung mga bakit mo pinirmahan? Wala sanang kurakot, wala sanang makulong, wala sanang investigasyon. Ngayon, kung matino ka, hindi mo pinirmahan yung General Appropriation. At saka 3 taon ito, Sek, Hindi lang isang beses, Isingit ko na rin, may binabanggit itong si Congressman Toby Chanco na nung mga nakarang taon pa, 2024, tinitaraw ni PBBM, pinagalitan na ano pa ba gusto mo? Ilang bahay pa ba? Sports car? etc. etc. So, parang pinalitaw na alam ng Pangulo na meron nangyaring anomalya. Bakit noon hindi agad pinigil? Kung talagang matino siya. Pero kung that is also presuming na ito si Toby Chanco, hindi lang niya sinisiraan si Martin Romualdez. Kasi inggit na inggit siya dito kay Martin So, posibleng pinagalitan, not because bumili ng mga kotse at pinagalitan dahil kulang yung dineliver, which now jives with the sabi ni Saldico. Nagagalit dahil kulang. Kasi usapan na, 2 billion pala usapan, amante. Baka chismis lang yung kay Toby Chanco unless he can back it up. Back it up with affidavit. Ito, pakita natin. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. So, tingnan mo, Walang hiya talaga itong mga mag-ama na ito. Di umano.
Paring Eli. Malaki, no? 50 billion may Kaya nga inaangkin yung mga artista eh. Kasi kung wala sigurong pera yan, walang sasagot dyan eh. Dahil sa mukhang Charis Pingpengco daw ang itsura nito eh. Pero ito, sabi ni Congressman Sandro Marcos, si Zaldico ay hindi po isang journalist or truth crusader. Siya po isang kriminal na umiiwas sa justisya. Huwag po tayo magpabudol sa kanya. Hindi ito revelasyon, ito ay destabilization. Can I comment on that? Yes, okay. Okay, si Zaldico is a plunderer, walang duda. He is guilty, walang duda. He should be in prison, walang duda yan. But he is a co-conspirator. Kaya alam niya, privy siya sa lahat ng ginawa nilang kabulustugan at krimen. Therefore, pwede siyang gamitin as a witness. In fact, nasa Rules of Evidence yan, Sec, na if you are a co-conspirator, although generally you are not to be used as a witness, but if an independent evidence can be shown by the co-conspirator, yung kanyang testimony becomes evidence against the other conspirators. Yung dalawang yon, si Romualdez at si Marcos Jr. And he has personal knowledge. Yes. Oo. Yun ang matindi. Ang nagkamata. Sumagot itong si Marcos Jr. Dahil sa panibagong revelasyon ni Zaldico. Ito, pakinggan ho natin at hihimayin natin yan. Okay. Do not want to dignify statements from former You do not want to dignify statements from former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, but he came out with a recent video claiming that you received over 50 billion, if I'm correct, in kickbacks. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said, how do you convince the public that you are the more credible side of this story, and how do you respond to his allegations directly? Well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Pero nung umpisa, there was no sense of urgency na hulihin siya. Nung nagsalita na siya laban sa dalawang conspirators, doon na sila nataranta. So, you see, iba yung galaw nila ngayon yung reaction nila against Zaldico. Saka hindi sapat yan, Mr. President, that you say na yung quality ng kanyang mga videos ay this and that, etc. Sagutin mo yung detalyado niyang aligasyon. Oo. Hindi sa quality, sa substance. Oo. Hindi ka bobo. Walang quality doon, it's the substance ng sinasabi niya. Unang-una, nag-deliver siya doon sa malapit mong empleyado, yung Jojo Cadiz. Sagutin mo kung totoo ba o hindi. Nagsalita na ba si Cadiz? Dinideny ba ni Cadiz? It's the word of Cadiz versus Zaldico. Correct. And it's now the word of Cadiz that he will deny na tinanggap mo yung pera sa kanya. Pangalawa, yung sinasabi mong umuwi siya. Paano uuwi? Pinatreten mo kay Martin Romualdez na papatayin ninyo siya. I will shoot you, sabi ni Martin Romualdez. Tapos, don't come home. Ka munang umuwi. Dahil it's very dangerous. Baka masalvage ka or mapatay ka. At saka sabi ni Martin, that's according to the President. Di ba? Yeah. So, dinadrama mo ang taong bayan, Marcos Jr. Niloloko mo ang taong bayan sa pananalita mo